2 taong emergency powers ang hinihingi ng Department of Transportation para kay Pangulong Duterte para masolusyonan ang matinding traffic sa Metro Manila. Pero para raw hindi maabuso ang emergency powers, pinasusumite ng Senado ang listahan ng kapangyarihang hinihingi para sa Pangulo. May report si Ivan Mayrina. Sisimula na raw sa susunod na taon ang mga infrastructure projects ng administrasyon para maibsan ang matinding trapiko. Isa rito ang intermodal terminals, 3 bus terminals sa South, Southwest at Northern Metro Manila. Makakabawas daw ng mahigit 8,000 provincial buses na dumadaan sa EDSA. Nakatakdang magsimula ang construction ng 2 sa 3 terminal ngayong taon at sa 2018 hanggang 2019 target na tapusin kung hindi babarang nakapagpapabagal na red tape. Pero may nakikitang problema. Maiipit ang pasaherong papasok ng Maynila mula probinsya. Hindi ko po maintindihan. So sabi nyo nga po, iba-iba. Yung mga nanggagaling mga po. Profile. Iba-iba siyempre yan. Workers, farmers, students. Yes. Opo. Etc. So, Opo. Kaya lang may kanya-kanya po silang destinasyon. That's dito sa right. Metro That's Manila. right po. Yung pinakatanong ko po, napakasimpleng tanong, ano na ngayon ang sasakyan nila? That's right. Papunta Yun, sa yun din po destinasyon. ang Yung tanong namin. pinaka-impact Yun din sa po ang tanong situation. namin. So, doble po ang pamasahe at hindi rin po sila i-accommodate doon sa commuter buses ng metro. Dahil usually po, hanggat maaari, ayaw nilang magsakay nung mga kaing, nung mga bayong, at nung mga sako. So, Miss Elvie, ang sinasabi ninyo, yung provincial buses, pwede magsakay ng mga ganon. Opo. Pero sa connecting dito sa Metro Manila, Mahihirapan hindi po na sila. pwede. Opo. So, May mga proyekto naman daw na sasagot sa problemang ito kalaunan. Sa ngayon, marami na pong mga linya ng tren na napag-aralan na. Nandun po meron na po tayong Line 1, Line 2, Line 3. Ang napag-aralan na po yung Line 4, yung tinatawag po namin Line 5, yung subway na nagko-connecta sa mga business districts. Meron po tayong Line 6. Huwag lang daw babarahan ng pampabagal na red tape. In terms of ROW, mukhang maayos na po. Ang baka lang po magkaroon maybe during the construction. Even if you have no problems, I would play it safe by putting provisions which would prevent issuance of DROs on ROWs, and I do not know about valuation problems being a hindrance to being able to implement the plans. Pero kung karamihan sa mga umupo sa Senate Committee on Public Services ay mukhang kumbinsido sa special powers sa hinihingi ng gobyerno, may ilan namang nababahala. Kung gamitin natin ang emergency powers na napaka-espesyal para sa kahit ano, malaki o maliit na problema, sa halip na palakasin yung mga ahensya sa kanyang karaniwang mandato at kapangyarihan, in the long term, we will be going towards authoritarianism. Sagot naman dito ng Senador Alan Peter Cayetano. Binigay natin kay President Ramos to, hindi naman siya naging authoritarian. Si President Duterte, sinabi na niya, he's 71. By the time it ends, he's 76, 77. By the time his term ends, anong authoritarian ang pinag-uusapan natin dito? Ilan sa mungkahi ng transport groups bilang solusyon sa traffic ang mahigpit na pagpapatupad ng mga batas trapiko, kampanya kontra kolorum at anti-illegal parking at pagkakaroon ng isang ahensya ng pamahalaan na kukumpas sa traffic sa buong Metro Manila. Sa emergency powers na maibibigay natin, kailangan merong deadline. Pangalawa, nakadetalye kung ano-ano lang ang pwedeng paggamitan nito. At pangatlo, merong kapangyarihan ang Kongreso at Senado na bawiin ito. Pinasusumiti na ng Senado sa DOTR ang listahan ng mga specific powers sa hinihingi nito, kabilang ng exemption sa ilang probisyon ng procurement law. Ivan Mayrina, GMA News.